Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Maayong aga sa atong yung mga tagpalamati sa atong mga tumulanaw over Facebook Live and our through frequencies sa atong radio station. Good morning and sa atong mga farmers, sa atong mga fisher folk, sa atong yung mga agricultural technician, ang aton yung municipal agriculturists, subong man sa atong mga provincial agriculturists and city agriculturists, sa atong yung regional executive directors ng Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arbia, and ang atong duha, the Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Sarlina B. Coelho, and ang ating OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa ating tanan. And yun kami yung natin ang matatapos ng DA Western Visayas sa ating mga attached agencies, ibang pagit na nagabubo sa sektor sa agrikultura, sa kamayan nga aga sa ating tanan. Subong adlaw, panibagong episode, isa na naman ka information ang aton ipalabot sa aton ng mga pagpalamati sa aton mga stakeholders, especially sa aton ng mga kauturan nga nagaputok sa mga kasapatan sa aton mga livestock industry. Maging mapinuslanong yun maging mga aming episode. It's because maging paupod natin ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Roel C. Hilario. Subong man makaupod natin ang Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy D. Herawa. Maayong aga sa ating tanan sa pagkanamiyaw sa ating mga listeners. Yes, sir. Good morning. Sir Jan, good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, atong Regional Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. General Hilario, the next in rank in Region 6. And kaya tanong kong tanan sa mayong aga, we are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are, of course, shipping their commodities. Yes, Dr. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you din sa taga-DA Raffle sa paghatag sa kahigayonan sa among subong aga na ma-share mo naman ang mga regulations naman sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6 and mayong aga naman sa tanan natin yung mga tagpalamti sa mga aga. Yes, sa istorya natin sa mga document na tawag natin na local shipping permit online sa Bureau of Animal Industry. So, yung natin yung pamangkot, ano nga mga sapat o klase ng produkto ang kalakip nga katinahanglan kuhaan sa bali local shipping permit o kung ang ating LSP para sa ating mga lineros. Yes, sir. Siguro sa actually the commodities that covers ang ating issuance ng permit under the Bureau of Animal Industry medyo namo siya. But I think we'll categorize into 4 na lang yun para mas hapos matandaan sa mga tagpalamati. So number one, commodity number 1 will be live animals. If dadala ka sa mga buhi, kasapatan, kinahanglan mo magkuha sa permit. Ikaduha, kung dadala ka sa ilang mga products, animal products, such as karne, or such as itlog, or gatas, kinahanglan mo magkuha sa permit na siya. Also na mga meat
products and meat commodities, kinahanglan kuhaan sang permit, and lastly, of course, animal byproducts. Magkamagat animal byproducts, amo ni siya ang commodities or products from animals nga ginatong makaon, such as, for example, ilang mga skin, mga hide, o mga leather, ilang mga chicken dang abi, na ginagamit as abono. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan din po kuhaan sa aming permit. Yes, and ang next other question, kung ano naman ang primary document o kung requirements, mga basic na mga kinahanglan na makuha sa LSP. Okay, sige. May ginatawag ito sir na the Administrative Order number 5 series of 2019. Ano na siya sir ang guide naman kung mag-ship kita sa animal. So, una sa mga live animals na kung gabiyahe kami sa mga dogs and cats, mga kambing, mga baka, carabao, importante, mayara kitang mga veterinary health certificate kung nakuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products natin, importante, may ara sila nga dala nga certificate of product registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or license to operate from the FDA. Sa mga karne mga frozen meat na natin, importante na ara sila dala nga meat inspection certificate from the National Meat Inspection Services kung ina nga karne is local source or dili sa mga slaughterhouse na siya ginpangkuha or sa local supermarket. And importante, kung international man niya halin ang karne, importante may ara sila dala nga certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat natin, same lang nga sila, CPR, pag-LTO from the FDA. And then, kapag ang client natin may dala nga for pasalubong din na less than 10 kilogram na for consumption nila nga mga karne, importante nga sila dala lang nga official receipts so kung diin naging bakal ang cook meat niya ina. And you mentioned kagina daw ang online system, no? Ano naman ang ating proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Kaya sa una, manual ang issuance natin sa local shipping permit. Si client, nakadto sa office naman, dalon ang iyong mga requirements, issuehan naman sa local shipping permit. So, subong, bago na ang atong proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping permit issuance system. Sa sino na paagi, hindi na magkadto si client sa opisina naman, as long as may aral siya requirement, ang secure, maski hindi mo siya, kag may aral siya internet connection, makakuha gid siya, maka-apply gid siya online. So, may duha kita ka-process, ano na ang account registration, ang una nila nga step. So, first step niya, importante, may ara lang sila active email address and password. So, malagin lang sila sa ndqsd.bai.gov.ph, i-fill in lang nila ang mga basic information, tag isend. Ang next step sila is masend mo si BAI for account confirmation. So, i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila, dira na ang ma-click ang confirmation maging padala ni BAI. So once confirmed ang email, username, and password, ang third step nga is ang application process. So kadto kagihapon sa nbqsd.bai.gov.ph, i-login mo ang inyong active email account, i-register kagina kag ang email password, and then i-fill up natin ang mga basic information natin kag ang mga shipping details natin. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa BAA 05, and then after sina is isend the DAI natin. So from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of approved, Doc, no, ano naman ang criteria sa pag-approve o pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa ating shipping permit, importante, compliant din sila sa DAO 5 na ginapagayo ang mga requirements. So, pag-comply sila, approved sila. Once na ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attach. Ikaduha, sila ang na-indicate nila na shipping details, kung sala man ang documents na gina-attach nila, or probably may error sa documents, o di kaya expired ang documents na na-attach, ano na ang kaso na nagkakadinay ang ila application. And ano naman daw ang nakita, for example, no, for some instance, kung sala sa online application,
So once mabato na sa amon ang application nila kag i-review naman and makita namon nga may ara sila sala sa ila application, automatic na ginatawag na return to sender ang application, mabalik kay client, and then may comments na siya halin sa bai. So for example, nag-ship ka bising dog, and then sa documents mo wala mo ma-attach ang veterinary health certificate kag ang vaccination record niya, mag-comment lang dito si bain, please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So kinahanglan si client na-comply na siya, and then i-submit na liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman dito, ano ang pagdedeyo, ano pa ng time frame para sa pag-proseso ng application pagkatapos ma-submit sa online local system, yung online local shipment permit system? So, may araw kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 5 p.m. So, kung din-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may araw na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh na yung portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ng iyang local shipping permit. And then, kung may scenario na 5:30 na bisang hapon na gin-apply ang iyang local shipping permit, ang review sina the next day na at 8 a.m. So if ever si client nang repeated ang iyang errors na pagdamo gid siya sala during application niya, kami si BAI Veterinary Quarantine Station na make sure ginatawagan lang namin ang client para hindi magbalik-balik ang iyang application kung makayon niya ang tanan-tanan ng mga sala. So from there, hindi nakalabuot sa 3 days, ma-issuehan din siya sa local shipping permit na. And sa atin yung tagpalaman dito, paano naman sila makakuha sa permit number upon reference code na ditiin ito sa port pupunta nila? Okay. So, upon the application ni client sa portal nito, ang reference code or ang permit number, automatic na siya na gina-generate ni BAI sa system nila. So, ang aning na permit number, ang naman ni ang magiging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors natin sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sa ila shipment kag ang ina i-make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa ating mga tagpalimati, we're listening sa ating mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin nga question, Doc, speaking of reference code, you mentioned na po ang permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o puerto pag-abot, especially when we are talking about mga papeles, mga reference code o mga QR code? Okay. So, for example, si client, na-approve na ang iyang local shipping permit na, magabiyahe na siya. So, sa tanong ng airports at seaports na again niya, kinahanglan i-present niya ang printed na local shipping permit na issued by BAI, and then ang mga attached documents. So, ang kinahanglan na kapag veterinary health certificate, kinahanglan original kit na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinahanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede, o ang mga other documents, pwede kahit photocopy nilang. And narara ba na, Doc, bayad para sa pagkuha sa mga permit online kag paano yung bayad? Okay. So, ang pakatandaan nito, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols, the data privacy naman niya sa pag-upload sa makapit natin mga sensitive mga information? Okay. So when it comes sa mga data na gina-upload natin online, BAI make sure na secure ang atong data. So una sa tanan, ang atong account or ang atong username, naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then, so BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na Microsoft. And then, ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya, sir, sa SSL to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack.
kag hindi siya masudlan sa mga virus. And then at the same time, may ara na sila ang ato ng mga BAI-IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang among information is nagagwa. And then BAI also invest millions of pesos para maprotektahan ang firewalls ng atong website. So rest assured nga ang atong shipper, ang atong data is protected by BAI. Yes, and ano naman daw ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o kung sampling sa sapat o produkto ng ginagamit. Okay? Yes, sir. Usually, sir, before mag-transport sa permit, we have, of course, the requirement that was mentioned with Dr. Pearl. Dara pa lang makita ta kung ayan sila, compliant sila sa ating DAO number 5, no? Series of 2000, na instrumental tanga issuances. So, kung okay sila dira, after that, mag-ship na sila, malabay na sa itong mga airports and seaports. So, paglabay nila dira, dapat ang mga documents nila ipakita nila para ma-properly check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process dira, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is ayan okay, for example, for meat natin, kung sound siya kung fit for human consumption, kung ano mas natin is healthy. And ayan, kung ang documents na, kagatong shipment na, ang live animals or atong commodities na abi, consistent ang details. Kay although kisa pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, kisa magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant at mga shippers and tapos safe man and healthy and receive ng commodities from the origin to sa destination. Paano naman, Doc, i-coordinate sa BAI ang information sa customs, National Customs, mga port authorities, airport immigration? Alright. Actually, sana sir, nag-depende sir, actually sir, sa sa concern natin, if the concern natin is domestic or international. So it depends kung which entity are we going to coordinate. But of course, ating coordination with them are actually regular na siya. We have orientation, we have reorientation, we actually update them regularly kung mayroon ang mga bago na update sa ating regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern kung ayhan international siya or domestic. Normally, if kag-convince na pero agi. For example, kung agi sila sa airport, we'll be coordinating with, of course, the PNP MCU or PNP natin sa airport and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malabay sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course, the Coast Guard as well, and atong mga PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those mentioned na mga agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso when you're talking sa renewal o kung pag-extend sa online permit kung kulang pa ang validity? Okay. Ang local shipping permit natin is valid for 7 days. So, hindi na siya pwedeng recycle or magamit ng luwat. So, for example, in one day, nabiyahe ako pa kadto Guimaras, makuha ako local shipping permit from Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan magawad ako luwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan mag-uman. Hindi mo pwedeng ma-recycle ang mga documents na gina-attach nila. So, kuha naman sila sa mga requirements. And so talking about penalty or fines, dapat naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols pareho sa late submission o kulang na dokumento. Okay. So, for example, ayan sila sa seaport or airports, and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector natin, and nakita ang isa ka scenario is kulang ang inyong documents na nadala. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para masettle na mga minor violation na makahatag ka ni consideration. But however, kapag ang inyong case is fake documents, gin-recycle ng documents, gin-tamper na ang documents, automatic na siya return to origin
So return sa naman niya ang among magiging sanction dira or ang ina nga return to origin, ikaw na manayad sa shipper sang gastos nga pagpabalik na sa animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka nagbayad, di automatic kang veterinary quarantine officer, i-confiscate na naman kag i-dispose ang animals or products nga na-apprehend naman. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection naman, nakita naman may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, kag disposal. Kaya kung may sakit ng sapat, hindi naman pwede release, kaya naman magiging source of maglata ang sakit. And at the same time, kung ang makain, upon inspection natin, medyo maglin na, or medyo daming nodes na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang aming magiging sanction dira. So kung ikaw nakakommit ka sa serious violation, ang aming sanction na pwede na siya nung mag-blacklist ikaw, hatagan ka naman sa show cause order, and then pag na-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist ng bae. So blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact on any transactions of Bureau of Animal Industry. So, ano na siya, sir? Yes, once again sa ating mga listeners, online, sa ating viewers sa Facebook natin, there you have it ang ating bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. John Ruel Silario, ang next in rank Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6, sa Western Visayas. Subungan si Dr. Pearl Joy Grawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Alasin na ng mga doc, panugyan o kung mga advisory na lang sa atin ng mga tagpalang. Yes, sir. Once again, thank you so much for this opportunity. And on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Rafis, and of course Sir James, and also our Red, Sir Dennis Arpia, for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa regulation naman as far as live animals and animal products is concerned. So, maraming salamat for this opportunity, and hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa regulation to avoid those violations mentioned earlier by Dr. Sige. Okay. Thank you din sa kanya pagpalamati sa bunga aga. Kung may ara pa ka na ang dugang pamangkutanan, open din ang amon niya Facebook account. Pwede niyo siya i-follow pag i-like. Veterinary Quarantine Services Western Visayas. So, may messenger nila. Pwede niyo mapian ang inyong mga questions. Once again, sa ating mga tagkalamatigin sa ating tanan nga nag-aamli sa sektor sa agrikultura, madaming salamat. Sa sunod ng episode, panibago na naman ang ating mga bisita. Maging-open natin ang pinaka mga personal sa National Meat Inspection Service. Ganit bantayan natin sa ating masunod ng episode sa ating programa. Sa liwati si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emmeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations.
These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Bipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, gid lang ya ang nagtulod sa akon na mag-gulpi untat sa pagka-OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko at that time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao amatamat na dadamo. Dito na ko nadumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito na umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo giko na tun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambalaton nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA, madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag ining
may mga ginahatag sila nga mga abunuman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tablea Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tablea entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Lubetad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakakapekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices
upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now, clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day, with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fishermen crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok,
mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at na mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced Kabiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kabiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, BA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.